Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ang tanong ngayon, hindi kaya umalma rin? Hindi kaya umalma rin itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Siyempre, nag-release na ng statement si Martin Romualdez ngayon lang. Ang sabi niya, okay daw sa kanya yon para maklear niya daw yung pangalan niya. Magko-cooperate daw siya. Wala daw siyang problema sa ganyan. Ito, Romualdez expresses readiness to face probe on flood control mess. So, yun. Ngayon lang yan, November 21, 2025. Siyempre, nakarating na rin kasi kay Romualdez, nakarating na rin kasi sa kanya yung balita na to. Siyempre, nakarating na yan sa kanya. Ang sabi ni dating Speaker Martin Romualdez, welcome sa kanya yan. Welcome sa kanya. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi niya, haharapin niya yan. Kaya lang, ako lang, siyempre, sa part ni dating Speaker Martin Romualdez, kailangan namang sasabihin niyang hindi siya handa dyan. Kaya lang ako sa tingin ko, sa parte ni dating Speaker Martin Romualdez, kung ito ay marami pa siya, totoo nga na sangkot siya, kung totoo, assuming na totoo, at marami pang ibang sangkot dyan, hindi lang siya, tapos siya yung kung si Saldico ay nagreklamo na, bakit naman ako ang ginawa niyong scapegoat? Ginagawa niyo akong poster boy. Actually, yung sinasabi na yun ni Saldico, parang ganito. Lahat naman tayo dito ng inabang, lahat tayo dito sangkot. Tapos ako lang yung ginagawa niyong poster boy. Parang ako yung pasimuno ng lahat ng katiwalian. 'Di ba? Ang pag-alma na yun ni Saldico, parang kasi kay Saldico, dapat wala sa ating managot. Lahat naman tayo ng inabang dito, bakit ako lang ang linalaglag nyo? 'Di ba? 'Di ba? Kaya umalma si Saldico eh. Kasi ang ni Saldico, lahat tayo ng inabang, lahat tayo nagplano nito. Tapos ngayon ako lang yung ididiin nyo. 'Di ba? Parang ganun yung ni Saldico diyan eh. Ginagawa nyo akong poster boy na parang ako lang ang involved diyan. Kayo pala hindi. Ganun yung diyan eh. Ganun yung Paano kung ganyan din ang maging direksyon ni Romualdez, kung maipit si Romualdez? Parang si Saldico lang at saka ako ang lalaglag nyo. Dapat managot tayo dito. Ang mangyayari diyan, baka may madagdagan malaglag. Kasi kung si Romualdez ay makita niya na nilalaglag na rin siya, baka ilaglag niya na rin ang iba, kung sino man yan. Kumbaga, laglagan na silang lahat. Ang problema niyan, kapag umabot yan sa ganyan, gulo na yan sa bansa natin. Gulo na yan, mga kabunyog. Kaya medyo, di ba naalala nyo yung vlog ko nung isang gabi? Sabi ko, itong susunod na mga araw, pahirap ng pahirap to sa bansa natin. Kasi lalawak ng lalawak ang investigasyon eh. Dadami at dadami pa ang madadawit. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kita nyo? May mga galaw ngayon sa kamera Nababalitaan nyo naman siguro yon. Pinaplanong palitan si Speaker Budgie D ni Antipolo Congressman Ronnie Puno. Sino ba si Ronnie Puno? Ay, yan? Talagang tao yan ni Romualdez. Si Budgie D, tao rin ni Romualdez. Kaya lang, parang nahihinaan sila kay Budgie D. Parang hindi sila kayang ipaglaban ni Budgie D. Parang hindi kayang ipaglaban ni Budgie D si Speaker Martin Romualdez at ang mga kongresista. Ay ang problema ngayon, napanood nyo, nagsalita na si Ombudsman Boyeng Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, si Dong Gonzales, yung dating Senior Deputy Speaker, iimbestigahan din yan. Kasi marami ring mga flood control project sa Pampanga na ibinigay sa kanya. Yan. Ibig sabihin, lumalawak yung iimbestigahan. Si Dong Gonzales, si Romualdez. Ngayon,
pag parami ng parami ang inimbestigahan lalo sa mga kongresista, syempre kailangan ang Kamara maging solid din. Protektahan si Romualdez, protektahan si Ladong Gonzales, protektahan ang Kamara. Parang tingin nila hindi nagagawa yan ni Speaker Bujigdi. Parang masyadong mabait, masyadong mahina. So papalit ngayon ang isang speaker na talagang ididepensa si Romualdez, ididepensa ang Kamara. Kaya nila ngayon tinutulak si Antipolo Congressman Rooney Puno. Kaya lang, pag ginawa naman ng Kamara yan, na parang ang Kamara poprotektahan si Romualdez, poprotektahan si Gonzales, poprotektahan ang mga kongresista, hindi na yan naaayon doon sa gustong mangyari ni PBBM na managot ang lahat ng sangkot. Kasi kung magiging protective ang Kamara sa sarili nila, walang mangyayari dito sa anti-corruption na to. Walang mangyayari dito sa anong ito. Kaya nga makikita nyo, nagtatalo si Congressman Erese at saka si Congresswoman Garin. Kasi si Congresswoman Garin, pro-Romualdez yan. Pinagtatanggol niyan si Romualdez. Pinagtatanggol niyan si Ladong Gonzales. Ang nakikita kasi ng Kamara, si Saldico lang. Okay na yan. Isakripisyo na yan si Saldico. Pero ipagtanggol si dating Speaker Martin Romualdez. Ipagtanggol si Ladong Gonzales. Kaya lang, hindi na yan yung direksyon ngayon Iimbestigahan na si Romualdez, iimbestigahan si Dong Gonzales. Kaya ngayon, ang Kamara, ang House of Representatives, medyo umaalma ang House of Representatives. Kasi ang iniisip ng House of Representatives, bakit ganyan na? Lahat na, ang dami na yatang tatamaan. Si Speaker, tatamaan na. Si dating Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, tatamaan na rin. Baka naman sa susunod, pati kami tatamaan na niyan. O yan ang mga kabunyog, mga kababayan. Kaya medyo ito talagang ginawang ito ni PBBM, Pandora's box ito. Sinimulan niya ito, lumalaki ng lumalaki, lumalawak ng lumalamak. Dumarami ng dumarami ang tatamaan. Si Martin Romualdez, ang kanyang magiging kakampi dito ay ang Kamara. Siyempre, may panlaban, may leverage si Martin Romualdez. Kontrolado niya ang karamihan ng kongresista. Sa ngayon nga, lumalabas, marami na yatang kongresista ang parang 140 na ang sumusuporta kay Rooney Puno. Ay pag nakakuha ka ng 160, ka na? Pwede ka nang maging speaker ayon dun sa nabasa ko. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa sitwasyong ito, nalalagay talaga sa matinding krisis pampolitika ang bansa natin. Ang dami kasing korap. Puno kasi ng corrupt ang bansa natin sa executive, sa Senado, sa Kamara, ay mga kabunyog, mga kababayan. Ang nangyayari, may mga pinoprotektahan. Ang taong bayan naman hindi papayag sa ganyan. Ang gusto ng taong bayan, managot ang lahat ng sangkot. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa ngayon, habang lumalawak ang investigasyon at marami na ang tinatamaan, umaalma ang mga tinatamaan. Sa parte ni PBBM, mabigat na ito sa administrasyon niya. Habang lumalawak ang tinatamaan, siyempre, marami ang umaalma sa administrasyon. Parang sasabihin niya, ito kasing presidente natin, sinimulan niya to Di ba? Di ba, mga kabunyog? Parang siguro iniisip ng mga kongresista, si presidente kasi sinimulan nito. Siyempre, ang mga kongresista, sasabihin yan, suportado nila ang ginagawa ng presidente. Pero suportado nila yan, pero basta't wag lang silang tamaan. Ang problema ngayon, tatamaan na sila Ito na yung kasunod Si Romualdez, na ngayon? Na nirekomenda ng kakasuhan. Di palalim ng palalim yan. Ang tanong ngayon, hindi kaya umalma na si Romualdez at ang Kamara? Pag umalma si Romualdez at ang Kamara, medyo, na ito mga kabunyog, magiging mabigat lalo kay PBBM ito. Mabigat ito. Kasi umaalma na ang mga alyado niya yan Mga alyado niya yan. Kaya, anyway, abangan natin ang mga susunod na mangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Napakabilis ng mga developments sa ating bansa. Marami pang mangyayari. Basta ako,
Kung ano man ang nangyayari, ibibigay ko ang analysis ko. Salamat sa mga tumatangkilik ng YouTube channels kong ito at sa aking Facebook page na ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.